nakatingin siya sa window ng car. Minamasdan niya yung mga huge billboard talaga. Wow. Gigantic na mga malalaki talagang billboard sa Manila. Yung mga dati kong prediction nagkatotoo talaga. Welcome back to our YouTube channel, Musical World Music. For today's video guys, gusto ko lang munang batiin ang ating mga musicanatics at ang ating 18. Itong video natin ngayon guys, gusto ko lang siguro about syempre sa ating mahalima, no? SB19, kasi sobrang na-miss ko na yung paggagawa ko ng mga reaction sa kanila. And alam nyo naman yung YouTube channel natin is hati. Kumbaga mayroon tayong about sa music na other artists, yung mga unboxing natin na hindi masyadong na-appreciate ng iba nating subscriber. Hindi ko alam, pero I hope naman guys, since yung ating ina-idolize ay nasa music industry, I hope kumbaga ma-appreciate natin yung iba-ibang klaseng musika. And yung ginagawa natin dito guys sa ating YouTube channel is about music. Meron tayong unboxing, review, music review, etc. So guys, simulan natin sa mga bagong accomplishment na nagawa ng ating mahalima na nakaka-proud. Kumbaga, yung mga dati kong prediction nagkatotoo talaga. Alam nyo yan, yung mga taga-subaybay ko dito, alam nyo yung sinasabi ko. Kasi during that time na na-discover ko ang SB19, mayroon na silang mga ini-endorse na mga brands and ano. Pero by this time, isa sa mga big brand. Kumbaga, iba na talaga yung kinalalagyan ngayon guys ng SB19 sa kanilang karera, sa kanilang career. And noong ko pa wini-wish na sana pansin sila ng bench or pen shop. Kaya nung una kong nalaman na officially na kinuha talaga sila ni Ben Chan, big deal ito sa mahalima, sa kanilang career. Kasi kumbaga yung kinaluluklukan nilang pedestal talagang sobrang taas na dito sa atin sa Pilipinas. And I hope ma-workout pa nila guys yung international. Pero hindi ko magtataka talaga one time na makita natin ang SB19 sa Grammy, American Music Award, MTV Music Award, European Music Award, or World Music Award. Hindi malayo mangyari yan. Kasi ngayon pa lang, di ba? Sa sobrang sipag nila. And nakakatawa. Yung ano guys habang nakikita ko yung mga nakapost sa iba-ibang social like TikTok, Instagram, dito sa YouTube, Facebook. Di ba may mga nagpo-post doon na like nakita yung mahalima na nasa front nung malalaking billboard sa I think sa sa Guadalupe. Hindi ako siya pa-correct na lang guys. Hindi man nila guys banggitin o sabihin proud na proud kami sa achievements na nagawa namin, pero nababasa ko sa nila na ito na yung pinaghirapan namin, parang ganon yung dating sa akin. Kasi especially yung si Stel, nakasakay siya sa isang car and then nakatingin siya sa window ng car. Minamasdan niya yung mga huge billboard talaga. Wow. Gigantic na mga malalaki talagang billboard sa Manila. And mukha nilang naandoon. Hindi man siya magsalita. As 18, especially ako, sarili ko, basang-basa ko yung ibig sabihin ng mga nakikita ko sa mata ni Stel. Iisa lang. Ito yung resulta ng hirap na pinagdaanan nila. Hindi lang sa literal na trabaho sa kanilang career. Sama-sama guys. Yung discrimination, lahat. Bago nila masungkit talaga yung kung ano man mayroon sila ngayon. Ang daming pinagdaanan nila, di ba? Especially yung pinakamatindi yung diskriminasyon.
Diba? Kahit si Ken, very vocal. Anyway, congratulations SB19 sa ating mahalima. Hindi pwedeng hindi ako mag-congratulate sa ating SB19 kasi part na din ako nyo. 18 ako, so hindi man ako maka-update na on the spot. Pero deep inside sa aking sarili na isa ako sa mga unang natutuwa. Kaya ngayon, sa ating YouTube channel, hindi ba makarating tong video natin sa mahalima, especially kay Ken, pero sobrang natutuwa ako sa kanilang achievements and congratulations! Congrats sa ating lahat, sa ating 18. Kasi iba especially mga nasa Manila, once mapadaan ka sa isa sa mga billboard nila sa Manila, matitigilan ka talaga, parang hihinto talaga yung mo. Or baka bumaba ka pa sa sasakyan para lang mag-selfie, di ba? Kasi yung excitement mo, kung nai-excite ang SB19 sa mga nangyayari sa kanila, kung mga yung emotion nila, I think mas triple o mas higit pa yung nararamdaman ng mga fans ng 18. Kagaya ko, di ba, tonto. Nung una kong talaga nalaman, sabi ko, ito na yun. Alam nyo yan, dito sa vlog ko, dati ko pa, pinipredict talaga na makukuha ni Benchan ang SB19. Hindi man that time, pero dadating sa tamang oras, which is ngayon na yun. Wow. So again, mahalima, Ken, congrats. Ito na yun. Actually, para sa akin guys, simula pa lang yan. Marami pa yung susunod. Hindi lang dito sa atin sa Pilipinas, tandaan nyo guys, international. Sobrang looking forward ako sa mga parating na blessings and magandang career ng ating mahalima. Hindi lang dito sa atin sa Pilipinas, sa buong mundo. International. Kaya, kung baga, kahit siguro hindi natin sila i-remind na sipagan nila. Alam nila yung agenda, alam nila yung gusto nilang mangyari. Parati silang, may mga interview ako napapanood guys sa sinasabi mismo nila na gusto nila makapag-perform sa Coachella. Diba? Wow. Mga ganung level, Beyonce, Justin Bieber, Ariana Grande, diba, Coachella. Dati nung panahon namin, Woodstock yan. Ngayon wala na, yun ang pinalit. Parang festival siya ng, I think kumbaga parang may isang artist na magsho-show dyan. Nakakontract yan guys. So, looking forward na mangyari din yan sa SB19. Malulula kayo guys kung magkano yung mga kontrata ng mga big stars sa US. Like Ariana and Beyonce, kung magkano yung naging contract sa kanila. Milyones. Kaya once na makita natin dyan ang SB19 sa Coachella, big time yan. Kung ngayon guys, big time ng SB19, baka hindi na yun ma-reach kasi sobrang wow. Limpak-limpak na dolyares yan. Instant millionaire. Ngayon, I think mga millionaire na sila, pero wow. Level up yun. And mapag-uusapan sila ng gusto sa US pag nangyari yan. Kaliwat kanan dyan ang mga offer. Definitely. Kaya sana matupad yung mga wish nila na makapag-perform niya sa Coachella. And sana tayo mga 18 makadalo if in case. Diba? Parang alapit lang ng US. Anyway guys, pasensya na ulit guys. Ako medyo madalan yung ating upload. Pero naman nakikita nyo nag-upload ako ng iba-ibang klaseng hindi man sa ating mahalima pero about music. And I hope guys, sana naman ma-appreciate nyo yung ating ginagawa na pag-review, music review, unboxing sa mga plaka, vinyl records, CDs, etc. Sa music. Sana guys, yung inihiling ko lang talaga konting support kasi parang napapansin ko pag hindi related sa SB19, although music yun, pero
I mean, gusto kong sabihin, hindi kabilang yung SB19 sa ginagawa ko sa isang particular na video, ay nakaka-receive ako ng mga unsubscribe, parang nakakalungkot lang. And ginagawa natin to talagang siguro dahil talaga din sa passion ko, kaya minsan kahit madaling araw na ako natatapos sa kaya edit, okay lang sa akin. And I hope ma-appreciate naman you guys. And konting suporta lang talaga hinihiling ko. Kaya guys, yung mga hindi pa nakakapag-subscribe, pa-subscribe naman guys. Saka yung mga nag-unsubscribe, subscribe ulit guys. Para naman dumami pa tayo. And marami pa tayong ma-inspired sa pagkukolekt ng mga physical albums, sa pagkukolekt ng mga records, CDs, cassette tapes, etc. Kung ano-ano, di ba? Sa music, di ba? Ang SB19 parati nag-release sa mga book, light stick. Parte ng pagiging avid fan na lahat ikinai-excited na natin yung mga nilalabas na kung ano-ano ng isang artist na sinusuportahan natin. Ito mga ganito na wini-wish ko talaga na ang SB19 maisipan nilang gumawa ng mga physical album para sa ating 18. Diba? CD, cassette tape, vinyl record format. Diba? Saka maglabas din sila ng mga DVD. Kasi iba pa rin yung nahahawakan mo talaga, hindi yung pinapanood mo lang sa, diba? I think parang nag-showing sila sa cinema. After noon, yung ginawa nilang, I think parang documentary yun. Tapos na. Pero kung mayroon kang copy, like Blu-ray, DVD, every time na gusto mong panoorin at gusto mong tingnan, hawak-hawakan, may experience mo pa rin. Walang oras o kahit saan ka man, dala-dala mo parati. Or namimiss mo ang mahalima. Kunin mo, basahin mo kasi definitely may mga basahin niya sa loob ng mga physical albums or any physical format sa music. Kinakamiss talaga yung days namin na like sila Sarah Geronimo before naabutan nila yung pag-release ng mga DVD, yung mga concert niya dati sa Araneta. May mga nilabas siyang mga DVD. I hope gawin din niya ng SB19, especially marami silang fans. Hindi lang sa Pilipinas, all over the world talaga. Mag-release sana sila ng isiksik-liglig nila yung mga physical albums sa kanilang business guys, kasi syempre aminin natin sa hindi, business pa rin yung ano ng SB19. Kumbaga yung ginagawa nila is part of kumbaga job, trabaho talaga. Pero yung mapasaya mo yung mga fans mo dahil sa mga nilalabas nyong bukod sa plaka, maglabas ng CD, bukod sa CD, maglabas ng cassette tape, mga libro or whatever. Yun lang. I hope talaga lahat ng mga ginawa nilang EP, albums, gawa nila ng physical format. Kahit sa plaka. So yun lang guys. Again, congratulations SB19. Sobra ako natutuwa. And ito pa lang yung simula. Sunod-sunod na yun guys. Totoo yan. Yung mga wini-wish nila na international career, dire-diretso na yan guys. Kasi sa sobrang sipag nila, hindi imposible na matupad lahat ng gusto nila na mangyari sa kanilang career. Yun lang guys. Again, thank you guys for watching. And don't forget to like and subscribe. Pa-share na din. And parati kong sinasabi, always be kind. God bless us guys.